welcome again po sa ating Thursday timeline. So, welcome po sa ating mga special guests or sa ating mga first-timer. Welcome po sa ating mga regular viewers. Yan. Maraming salamat po. At syempre, huwag mong kalimutan na i-share po ito sa inyong Facebook wall, sa inyong mga mahal sa buhay, sa lahat ng mga kakilala ninyo. I-share nyo na po ito para marami pa po ang makapakinig ng Word of God. And don't forget to engage po sa ating live streaming by commenting po sa ating comment box below. And bago po ang lahat, magbukas po na ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa gabing ito, O God. Lord, maraming salamat dahil muli makakapakinig kami, O God, ng iyong salita kung saan maitatama po ang aming puso, mabubuksan po ang aming mga isipan, Panginoon, at magkaroon ng buhay po ang aming buhay through your word, O God. Lord, pangunahan mo ang lahat na nakikinig sa oras na ito. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. At Lord, ipinagkakatiwala ko na po, O God, ang mensahe. Ikaw po yung magsalita para sa akin. Ikaw po yung makita sa buhay ko, Panginoon, O God. Maraming salamat. To God be the glory. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. So, welcome ulit po sa ating Thursday timeline and reminder po sa lahat sa mapapakinggan po natin no Word of God tonight, i-address po natin ito sa ating mga sarili. Sa ating sarili, ikaw na nakikinig sa oras na to, para sa iyo to. Para to sa akin. At wala tayong iisipin na ibang tao sa mapapakinggan natin kundi tayo mismo. Okay? Tayo mismo. At ang ating pag-uusapan ngayon ay makikita sa Mateo, chapter 16, verse 25 to 26. Ang sabi po dito, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ng kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? At ang pamagat po nito, kaligtasan mo o kaligtasan ng Diyos. Kaligtasan mo o kaligtasan ng Diyos. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang kaligtasan mo o ang kaligtasan ng Diyos? Meron po yan pagkakaiba. Pag sinabi kasing kaligtasan, you are saving yourself with your own. Ito yung gumagawa ka ng sarili mong lakad, kaparaanan, para maligtas mo yung sarili mo. Pwede po ang kaligtasan na ito ay natanggap mo na. Or tinanggap mo na ang Diyos sa buhay mo, pero after nito, wala na po tayong ginagawa para manatili po ito sa buhay natin. Kasi ayaw natin na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Mahal na mahal natin yung sarili natin at nanatili na lang tayo sa ganon. Pero pag sinabing kaligtasan ng Diyos, ito yung tinanggap mo, ang kaligtasan ng galing sa ating Panginoon. May ginagawa ka para manatili yung salvation na yon sa buhay mo. Kaya masasabi mo talaga na ito yung sinasabi, ngunit ang mawala ng buhay alang-alang sa akin ay magkakamit ito. Ito yung sinasabi that we are obeying God sa ating buhay. Kahit ano man ang nangyayari, kahit mahirap man, still sumusunod tayo sa Panginoon kasi gusto natin manatili yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mahirap, maraming temptation, maraming struggles, pero hindi naman talaga natin to kakayanin ng sa sarili natin. We need the grace, we need the mercy of God sa buhay po natin. So, meron tayong mga dapat gawin para manatili ang kaligtasan ng Diyos sa iyo. Mga dapat gawin para manatili ang kaligtasan ng Diyos sa iyo. Unang-una, lumayo ka sa kasalanan. Lumayo ka sa kasalanan. Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Kasi ang kasalanan, ito yung naghihiwalay sa atin sa Kanya. Nagiging stumbling block po natin ito, or ito yung humaharang sa atin para makalapit po tayo sa Panginoon. Lumayo tayo sa kasalanan, ayawan natin ang kasalanan. Kung nadidiri tayo sa maduming bagay, diba, mas pandirian natin ang kasalanan. Layuan natin ang kasalanan. Pero, bakit ba tayo nagkakasala? Minsan ayaw naman natin, pero bakit patuloy pa rin tayong nagkakasala?
Bakit nagagawa pa rin natin ang isang bagay na ayaw naman nating gawin? 'Di ba? Pero, yung mga ganong bagay pala or ganong pag-iisip ay hindi tama. Kasi nagkakasala tayo dahil ito yung gusto ng ating puso, ito yung gusto ng ating isipan. Sabi nga sa Santiago, chapter 1 verse 14 to 15, natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Nagkakasala tayo dahil ito yung ninanasa ng sarili natin. Minsan, gino-glorify pa natin yung mga weaknesses natin. 'Di ba? Gino-glorify natin, lagi natin sinasabi, weakness ko to kaya hindi ko ma-overcome. Kaya patuloy ako sa pagkakasala kasi weakness ko to, hindi ko talaga kaya. Pero always remember, His grace is sufficient for you. And God is always making a way para ialis tayo sa kasalanan o ilayo tayo sa kasalanan. Pero ikaw mismo ang lumayo. Nilalayo tayo ng Diyos, pero tayo mismo ang lumalapit. 'Di ba? Mismo tayo yung lumalapit. Okay? Hindi natin nilalayo yung sarili natin sa kasalanan. 'Di ba? Lapit pa tayo ng lapit. Kaya kahit meron na tayong salvation, bakit habang tumatagal nawawala? Nawawala na tayo ng gana sa Panginoon kasi pumapasok yung kasalanan sa buhay natin. Dati naman active sa panonood ng live streaming, active sa mga Zoom meetings, active sa lahat ng mga gawain ng Diyos, active sa pagbabasa ng salita ng Diyos, active sa pananalangin. Pero bakit biglang nawawala? The reason is because of sin. Dahil sa mga kasalanan. Kaya minsan hindi na natin nakikita, minsan nakikita natin yung sarili natin na parang ayaw na natin. Because meron na pong namuong kasalanan po sa puso natin. Kaya dapat layuan po natin yung kasalanan. Tayo mismo ang lalayo sa kasalanan kasi ang kasalanan nandyan lang yan kasi nandito tayo sa mundo. We are in evil world. Nandyan na yan. Kahit saan ka magpunta, may kasalanan. Ano ang gagawin mo? Siyempre, ikaw ang lumayo. May nakita ka isang hole. Diba? Hindi mo ba yun iiwasan? Lalakad ka pa papunta sa hole. Hindi, 'di ba? Nakita mo na ang gagawin mo sa iba ka dadaan para hindi ka mahulog sa hole. Ganon din po sa kasalanan. Alam naman natin na kasalanan, bakit pa natin nilalapitan? 'Di ba? Yan. Bakit pa natin nilalapitan? Meron po tayong isip. Alam po natin kung ano na ang tama sa mali. Pero dahil gusto po ng ating puso, ninanasa po ng ating puso, ng ating sarili, hindi tayo makaalis doon. So, para manatili ang kaligtasan ng Diyos sa buhay mo, lumayo ka sa kasalanan, lumayo tayo sa kasalanan. Ayawan natin yan, magalit tayo sa kasalanan. Magalit tayo. Kung meron dapat na kagalitan natin ay ang kasalanan. Diba? Pwede tayong magalit sa kasalanan. Diba? Ayawan natin yan. Kasi makakasira yan sa buhay natin yung kasalanan na yan. At higit sa lahat, kapag namuhay tayo sa kasalanan, nawawala yung kaligtasan ng ibinigay sa atin ng Diyos. Pangalawa, lumayo ka sa lahat ng distraction sa buhay mo. Lumayo ka sa lahat ng distraction sa buhay mo. Lumayo ka sa lahat ng nakakasira sa buhay mo. Alam mo nang nakakadistract, wala ka ginagawa. Wala tayong ginagawa. Alam natin hindi makakatulong sa atin, pero tinutuloy pa rin natin. Pag sinabi kasing distraction, lahat ito ay sisirain sa buhay natin. Lahat ito
Ang gagawin sa'yo ay guguluhin yung buhay mo. Ang gagawin nito sa buhay mo, guguluhin ang pag-iisip mo. Hindi ka makagawa ng maayos. Lalo na kapag ikaw ay nagsisimula sa pananampalataya, lahat ay gagawin ng kaaway para ma-distract tayo. Dinidistract niya tayo sa tao, diba? Dinidistract niya tayo through possession or pera, diba? Nag-aalok siya sa atin kung saan, 'di ba? Ibibigay niya ang lahat sa atin. Tandaan nyo, ang distraction po na ginagawa ng kaaway sa atin or binibigay ng kaaway sa atin ay yung maganda sa paningin natin. Yung maganda sa paningin natin. Kaya nga kailangan magpakatalino tayo palagi para hindi tayo ma-distract. Lagi tayong humingi ng guidance sa Panginoon para hindi tayo ma-distract. So, paano ba tayo makalayo sa mga distraction? Siyempre, pasakop ka sa Diyos. Pasakop ka sa Diyos. Stay focused to His Word. Pray harder. Submit to His authority. Pag sinabing pasakop ka sa Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa'yo, yun ang gagawin mo. Hindi ka pwedeng humindi. Kasi kapag humindi ka, mapapahama ka. Delikado po yung buhay natin. Kapag hindi tayo nakafocus sa word ni Lord, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagsasubmit sa Kanya, madidistract po tayo. Kaya nga kapag hindi ka busy sa gawain ng Panginoon, prone tayo sa distraction. So, pangalawa, labanan mo or labanan ang dyablo. So, you have the authority to rebuke the works of the enemy in your life. 'Di ba? Simula na natanggap mo yung salvation, we have the authority na. So, under attack na, alam mo yon, nakakaramdam ka na under attack na tayo ng kaaway, pero wala rin tayong ginagawa. Hindi tayo gumagalaw, hindi natin siya nilalabanan, hinahayaan lang natin na tira-tirahin tayo ng kaaway. So, ang dami nang ginagawa na distraction sa atin hanggang sa hindi na natin magawa ang dapat gawin at hindi na natin namamalayan, nananakawan na po pala tayo ng kaaway sa buhay natin. Kaya nga sabi sa kanyang salita sa Santiago chapter 4, verse 7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Bakit ganito ba yung pinag-uusapan natin? Para hindi masayang yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Madami na po ang nangyayari. Ito yung higit nating pahalagahan po sa buhay natin, yung kaligtasan na ibinigay po sa atin ng Diyos. At wag din masayang na nakapagsimulan na tayo sa Panginoon, tapos kalagitnaan, tumigil tayo, may mga hindi na nangyayari yung plano ng Diyos dahil sa kasalanan, dahil sa mga distraction. So, tulungan natin yung sarili natin. Tayo mismo, dapat meron tayong gawin. Nananalangin tayo sa Panginoon, na alisin tayo sa kasalanan, alisin niya lahat ng distraction. Alam niyo, nandiyan na yun eh. Answered prayer na yun ni Lord. Kasi gusto niya lagi ma-protectionan tayo. Lahat gagawin niya para sa atin. Kaso minsan ang nagiging problema po ay tayo. Nagiging mapusok po tayo, nagiging marupok po tayo, at nakakapag-give in po tayo sa mga kasalanan or distraction po sa ating mga buhay. So, kaya sabi nga, pasakop tayo sa Diyos at labanan po natin ang dyablo. Basta masama sa dyablo po yan. Masamang pag-iisip, nagkakaroon ka ng masamang nararamdaman sa puso mo, mali sa nararamdaman mo. Hindi po galing sa Diyos yan, kundi galing po yan sa dyablo po. So, pangatlo, paligiran mo ang sarili mo ng mga tamang tao. Paligiran mo ang sarili mo ng mga tamang tao. Sabi nga sa unang Korinto chapter 15 verse 33 to 34, huwag kayong paloloko, ang masasamang kasamay nakakasira ng magandang ugali. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito sa inyo para mapahiya kayo. So, paligiran mo ang sarili mo ng mga tamang tao, right environment, right atmosphere, right attitude. May kinalaman po sa buhay natin para manatili po ang kaligtasan ng Diyos sa buhay natin, sa mga taong nakakasama po natin, sa ating mga nakakasama po natin.
May kinalaman po yung mga taong nasa paligid natin. If we are surrounded with bad people, if we are surrounded ng mga hindi tamang tao, mahahawa po tayo. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki sa sarili natin na kaya ko na. Kaya ko na. Diba? Lalo na kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan natin mapaligiran tayo ng mga tamang tao sa buhay natin. Kaya minsan, nasasabi mo na lang or nasasabi na lang natin sa sarili natin na, ewan ko, bigla na lang ako nagbago. Dati hindi naman ako ganito, ngayon ganito na ako. Kasi may kinalaman pa rin po yung mga taong nasa paligid mo. Lalo na kapag hindi tayo malakas spiritually, naa-adapt po natin kung ano po yung pag-iisip nila, ano yung pag-uugali nila, at kung ano yung mga ginagawa nila. Dati hindi mo naman ito ginagawa, ngayon ganun ka na. Dati hindi ka naman nandadaya, ngayon nandadaya ka na. Dati hindi ka naman mabisyo, ngayon naging mabisyo ka na. Dati hindi ka naman chismosa, ngayon chismosa ka na. Dati naman hindi ka mapagtanim ng galit, ngayon mapagtanim ka na ng galit. 'Di ba? Kasi may kinalaman po 'yun sa mga tao lagi nating kinakausap, lagi nating sinasamahan. At hindi po 'yun makakatulong po sa atin. At 'yun ginagamit ng kaaway para mawala po yung kaligtasan na ibinigay po sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Hindi po natin kayang iligtas yung sarili po natin. Pero lagi po dapat meron tayong ginagawa para yung kaligtasan ng Diyos sa buhay natin ay manatili. 'Di ba? Kaya nga yung title, kaligtasan mo o kaligtasan ng Diyos. Kasi kapag kaligtasan mo, sarili mo lang yung iisipin mo doon. Ako naman to okay lang naman eh. Pero kapag naiisip mo na ang Diyos ang nagbigay sa'yo niyan, pahahalagahan mo talaga yan. Iingatan mo yan, ititreasure mo yan sa buhay mo. Hindi mo yan babaliwalain. At gagawa ka ng paraan para hindi mawala yung salvation na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Diba? Hindi tayo magmamalaki sa sarili natin that kaya ko na to. Kahit anong mangyari, kaya ko to. Diba? Kaya nga hindi tayo pwede magmalaki sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin ng tulong niya. At ang kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon ay talaga nandun yung pagsama niya sa atin. Gagawin din talaga lahat ng ating Panginoon para hindi mawala yun sa atin. Kaso nga lang, meron tayong dapat na ginagawa sa buhay po natin. Dapat tayo mismo meron tayong ginagawa sa sarili natin. Hindi natin pwedeng iasa lahat sa Kanya. Diba? Hindi natin pwedeng iasa lahat sa Panginoon. Tapos kapag inasa natin sa Kanya, may nangyari sa ating hindi maganda, ang binabalik natin ng sisi sa Panginoon. Diba? So, kailangan tama yung pagkakaintindi po natin pagdating po sa salvation. At ang salvation, wala tayong dyan, hindi natin yan tinrabaho. Ibinigay yan sa atin ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. Pero after ibigay sa atin yung salvation na yun, ang gagawin po natin at ingatan, alagaan at mahalin yun sa buhay natin. Diba? Kung gaano mo pinapahalagahan yung mga mamahalin mong gamit, diba? Kung paano mo pahalagahan na hindi madumihan yung sapatos mo, dapat ganun tayo sa ating kaligtasan. Kasi Diyos po ang nagbigay po sa atin yan. At conclusion po, ang Diyos ay laging andiyan para iligtas tayo sa kasalanan, distraction at sa mga maling tao. Pero para mangyari ito, kailangan mo makipagtulungan sa Diyos. Ikaw mismo, iligtas mo ang sarili mo para maranasan mo ang kaligtasan ng Diyos sa inyo. Or kaligtasan ng Diyos. Sa'yo, ulitin ko, ang Diyos ay laging andyan para iligtas tayo sa kasalanan, distraction at sa mga maling tao. Pero para mangyari ito, kailangan mo makipagtulungan sa Diyos. Ikaw mismo, iligtas mo ang sarili mo para maranasan mo ang kaligtasan ng Diyos sa'yo. Ang sinasabi dito, iligtas mo ang sarili mo. Ito yung paglayo sa kasalanan. Ayan.
So, paglayo sa mga distraction at paglayo sa mga hindi tamang tao. At yun lamang po, gusto ko lang din na ipaalala sa inyo, pahalagahan po natin ang kaligtasan na ibinigay po sa atin ng Panginoon. At magsara po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa word na ibinigay mo sa amin sa gabing ito, Panginoon. O God, Lord, patuloy namin hinihingi, Panginoon, yung habag at awa mo sa buhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami para, Lord, mapangalagaan po namin, mahalin po namin, Panginoon, ang kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Lord, hindi namin ito ipagpalit, Panginoon, sa kung ano pa man, Panginoon. Kundi, Lord, i-treasure po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, katagpuin mo po ang bawat isa. Lord, bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng banal na takot sa inyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. So maraming salamat po sa panonood po ng ating Thursday Timeline. At syempre, magkita-kita po tayo next week. Mag-ingat po ang lahat. Enjoy your weekend. God bless po sa inyong lahat.